Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 8 ng Setyembre 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at medyo maaliwalas ang panahon. Ah, Dalawang araw po ako na hindi nakapag-vlog kasi nagbakasyon kami sa Northern California, ay hindi ko naman dinadala itong gadget ko. Kaya 2 araw. Pero kagabi dumating kami ay gumawa na ako ng itong mga sinusulat ko dito. Sa gabi ko ginagawa yan eh. Sa umaga doon ako nagbablog. Mga alas 7 ng umaga. Ngayon, matagal ko nang gustong i-discuss ito. Itong blood moon. Opo. Ang title ko po ngayon ay Blood Moon Mentioned in the Bible. Pero kasi dyan sa Pilipinas, pati dito po sa Amerika, yang 6, 7, 8, 9 ay blood moon po yan eh. Pero mas matindi dyan sa nababasa ko, mas matindi sa Pilipinas. Dito po, blood moon din, pero hindi masyadong matingkad. Pero dyan sa Pilipinas, sang-ayon po sa scientifico, matingkad yung blood moon. Ngayon, ay bakit po na matagal ko nang gustong talakayin? Kasi nga po ay ako ay maobserba. Opo, at pag may nababasa ako o may napapakinggan ako, ay niririting ko po yan sa aking isipan. Blood moon ay yan nga, nakasulat dyan, means something terrible will happen. Yan po at maaring hindi kayo maniwala, pero ikikwento ko na rin sa inyo. Ikikwento ko po sa inyo ha. Noong People Age sa Power, February po yun eh. February 25 ata, 26, 27. Yung People Power Revolution na kung saan ay napatalsik si Marcos. Blood moon po yun. Blood moon. At doon, habang nagaganap yan, mayroong tumatalakay naman sa television na isang pantas o kaya yung may psychic power o kaya bumabasa ng history. Dinidiscuss nila yung blood moon habang nagaganap yung kudita. Ang sabi nila, yung pagkudita ni Enrile at saka ni Ramos kay Marcos ay nako-inside dun sa blood moon. Ayun na, diniscuss nila. Kasi nga ang sabi nila, ang blood moon ay pwede ring sabihin natin na change of leadership. Pwede rin sabihin na maraming betrayal. Opo, maraming babaliktad. At pwede rin sabihin natin na disorders. Yung kaguluhan o war. Yan po, blood moon. Pwede rin na idinagdag ko na lang ito kaninang umaga, pwede rin ibig sabihin ay kudita. Ayan po kasi nga pagbukas ko kayong umaga, kagabi wala pa eh. Ngayong umaga, pagbukas ko mga 5:30, ay nag-change of leadership na pala dyan sa Senado. Opo, napatalsik na si Chis Escudero
ay pumalit na po si Soto. Ayan po. Kaya tama lang yung title ko, ano bang ibig sabihin ng blood moon? Kitang-kita po dito ngayon sa kwan eh. Kagabi pala dito sa Amerika na yung nga full moon pero hindi naman masyadong blood. Ang kwan kasi niyan ay yung lumulubog yung araw, tumataas naman yung kwan na nakikita ko sa dagat. Parehas dagat po yan ha. Lumulubog yung araw sa dagat dito po sa California at nakikita ko rin na tumataas yung buwan doon sa kabilang dagat na yung nga kulay pula. Pero hindi naman masyado at hindi naman pinapansin dito. Pero marami rin na pumupunta sa dagat at pinipicturan nila kasi nga ay memorable po yan eh. Opo. Yun nga, ang ma-share ko lang po sa inyo kagabi, yun, kitang-kita dito sa California, dito sa Los Angeles na eh. Gabi na kami dumating dito bandang Malibu. Opo, Malibu. Yung nasunugan. Opo, dumaan kami sa Pacific Coast Highway. Yun, para nga makita namin yung blood moon. At yun nga, maaring noon hindi ako masyadong naniniwala na may magaganap na pagbabago o malaking pagbabago. Terrible nga eh, something will happen eh. Pag nag-a-appear yung sign in the sky at isa na nga yan, yung blood moon. Yan po Ngayon ay, okay, ay punta ngayon tayo dito sa Biblia. Opo. Sa Joel chapter 2, verse 31, ayan po, mababasa po nyo dyan. Nakasulat po, Joel chapter 2, verse 31, the sun shall be turned into darkness. Although na ito ay hindi natin hindi natin nakikita, hindi pa natin nakita ito kasi prophecy po ito eh, that will happen in the future. Sa po ito, sa yung second coming ni Jesus Christ, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood. Kaya nga yan, tinawag na blood moon. And the moon into blood before the coming of the great awesome day of the Lord. Ayan po sinabi na doon sa Old Testament pa yan, ni Propeta Joel. Ngayon, pagdating dito sa New Testament, ay binanggit na naman dito sa Acts 2, verse 20, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great awesome day of the Lord. Nasulat nang naman diyan sa mga gawa o Acts chapter 2 verse 20. Binanggit na naman na yung buwan ay magiging blood o kulay na blood. Pero nga, ang sinasabi ko dito, actually, hindi pa nasaksihan yan talaga na kulay blood. Pero po noong February, noong People Power, kitang-kita ko po na parang blood talaga eh. Pero hindi pa rin blood. Opo. Pero malaki ang kaguluhan noon o malaki ang change of leadership o mga betrayal. Opo. Kasi madami pong bumalingbing na po eh. Opo.
Yun si, hindi ko makalimutan, si Masida at saka si Cayetano, yung tatay ni Alan Peter Cayetano. Umakyat na ron dun sa entablado na ginawa nila Ramos dyan sa Krami, dyan sa harapan po ng Krami. At parang gusto nilang ipakita na nilabanan din nila ang martial law. Ganun po. Ay kasi bumagsak na po si Marcos kaya sila na ang bida, hindi ba? Umakyat na sa entablado, hindi ba? Ganun po. Blood moon po yun. Yung mga oras, mga araw na yun. Kung ilang araw yun, ata, 4 din ata At ngayon nga ito, matagal ito Itong blood moon na ito. September 6, 7, 8, 9 ata Blood moon yan Diyan po sa Pilipinas. Kaya nga, gusto kong talakayin na noon itong delikado na kako itong leadership. Opo, mapa kay Marcos o mapa dyan kay Escudero at saka kay Romualdez kasi nga may blood moon. Pero bago yan, ito si Rowena Garma ay nabalita din na pinapauwi na ng Pilipinas. At kanina may nabasa na naman ako o may napanood ako na parang magtitistify na siya laban kay Duterte. Opo. Ayan na nga, anong kwan ngayon? Blood moon na naman yan, hindi ba? Kaya tama po yung kwan yung sinasabi ng mga scientifico o yung mga may psychic power o yung mga nag-uobserba, mga historian, ang blood moon may pahiwatig yan. Opo. Ngayon ay ito na naman po ay actually sa Revelation talaga mangyayari. Pero nga, ang sinasabi ko dito, yung kalahati ay nakikita natin ngayon Yung sign in the heaven. Kasi nakasulat po yan sa Biblia Lahat po ng mga nangyayari dito sa mundo o dito sa ibabaw ng lupa, bago mangyari, may mga sign in heaven. Opo. Yan po ang nakasulat sa Biblia. May pinapakita. Nung bata pa nga ako aywan ko kung nakakita na kayo ng kumita, yung comet. Bata pa ako dahil nga sa probinsya namin wala pang kuryente noon Hindi pa ako nag-aaral Nakakita na ako ng kumita Opo. Dahil yung matatanda dong sa amin, umagang-umaga, ay nagkakagulo na doon sa kalsada. Ayan sabi nila, ayan ang kumita. Sabi nila, ngayon, ako naman, ay saan yan? Hindi ko makita kako. Ayan itinuro nila. Kasi nga, umaga na magbubukang liwayway na Oo. Ay nung nakita ko nga, ay oo nga. Yung parang walis ting-ting, yung walis. Ang sabi nila, parang espada. Yun, Ang sabi ng matatanda, taghirap yan o war. Kung espada, war. Kung walis ting-ting, ay kagutuman. At yung nga nangyari, opo, may kagutuman na nangyari. Nung nakita ko yung kwan, pero madalas po ako makakita ng kumita kasi nga inaabangan po namin yan usually yung matatanda yan sinasabi nila. Ang sign yan kanya dahil parang walis sabi nila ay kwan yan, taggutom. Yun nga. Ngayon, Revelation chapter 6 verse 12, I look when he opened the sixth seal, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth.
of hair, and the moon became like blood. Ayan po. Kaya nga tinatawag na blood moon eh. Pero dito, hindi pa natin nakita nito na yung araw ay naging black o naging parang saklot. Maliban na lang dun sa eclipse, opo, na natatabunan ng buwan yung araw kaya nagiging black. Opo. Pero hindi mo naman makita yung buwan na naging blood. Hindi, ano. Pero yun nga, kung minsan nga dumidilim po dumidilim ang paligid pag may, nung bata ako inuobserbahan din namin yan pag may eclipse dumidilim talaga yung paligid, parang hapon na, yung nag-aagaw na ang dilim at saka liwanag, yung hapon, ganun po yan. Ngayon, kumukuha naman kami ng kwan, yung parang sunglass. O, kitang-kita kasi kung nakasunglass O, yung tinted na salamin, yun ang ginagamit namin para makita namin yung eclipse. Opo, mas maganda. Ngayon ay, ano bang ibig kong sabihin dito? Yun nga, na naniniwala na ako na mga sign in heaven yan. O, yang blood moon na yan. Na delikado si Marcos o delikado si Escudero. At saka si Martin Romualdez. Iniisip ko nga noon, baka magkudita ay patalsikin nila si Marcos. Iniisip ko noon. Pero nung dumadami ang complaint kay Escudero, ayun nga, yung mayroon siyang 142 billion na insertion, kasama na yung hindi kasama. Portion nun ay ibinigay pala kay Joel Villanueva. Yung 12 billion out of 142 billion na ibigay kay Joel Villanueva ang 12 billion. Yan lang nga, yung mga ghost project na yan, yung mga flood control project. Wala po silang kawala dyan. Kasi hindi na kailangan ng engineer dyan Wala namang susulbin Wala walang kukumputin Ghost talaga, wala. Kaya ang kailangan lang dyan yung mga dokumento at attorney lang. At nire-recommenda ko po na yan ang dapat unang pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Opo. Susunod na lang yung mga project na under, ano bang tawag doon? Yung hindi sumunod sa specification. Susunod na yan. Pero unahin muna yung mga ghost project. Kaya nga ito may blood moon, ayan na nga. Sila ang tinamaan. Hindi ba? Si Escudero. At nakakahiya po ang kanyang ayan nga, pinalitan siya. Nasa headline na po ngayon Pinalitan siya, nakakahiya. Hindi katulad noong kay Zubiri, pinalitan si Zubiri kasi ang final issue doon, yung paa ni Bong Revilla, hindi ba, namamaga ata. Ay gusto pa siyang papasukin. Kailangan complete attendance. Sabi ni Zubiri, hindi ba? Ay nagalit si Bong Revilla. Sige, papasok na ako. Pero nagkudita na sila. Kasi may mga kabig din siya Pinaliwanag niya na masyadong mahigpit, ganyan. Sa amin naman o sa tao naman, wala namang issue yan Ang issue sa mga tao, yung korupsyon. Yun nga ganyan kay Joel Villanueva.
Nakakahiya po yan. At tumama pa ngayon dito sa blood moon. Di ba? Kinikwento ko lang po sa inyo para mayroon tayong idea. At palagay ko ay yan na yan. Aywan ko lang kung may balita din, napapalitan si Speaker Romualdez. Pero palagay ko mahirapan. Mas nakakatakot po yung ito si Marcos, kung papatay-patay ito ay baka makwan ito yun nga, yung makudita. Opo. Kasi nga, gagawa na talaga ng paraan yan Worse for worse na yan Go for the broke na yan Yan lang ang iniisip ko dyan. Kaya ko tinalakay ko itong blood moon. Opo. Pero dyan sa Pilipinas, anwibi na ata patapos na. Hindi ba? Dito ay 8 lang po dito Kaya bukas mayroon pa. Kaya titignan ko na naman bukas yung kulay ng buwan. Opo. Ganun po yan. At yun nga, yung parati nating bantayan, yung mga magtataksil, hindi ba? Yung mga balingbing. Delikado po At ako ay nananawagan po ako na suportahan na nating si Bongbong Marcos. Opo. Ako ayaw ko sa kanya, pero nung nananalangin po ako sa Panginoon, parang ang nakikita ko diyan ginagamit po siya ng Panginoon Opo. Ginagamit po siya. Kasi sino mag-aakala naman na makakalaya si Dilima, hindi ba? Dahil nga nag-away-away sila, hindi ba? At wala po tayong kasalanan diyan. Inuulit ko lang po wala po tayong kasalanan diyan kung nag-away-away man sila. Bakit? Ay gusto kasi ng isa sila makakuha ng malaking loot o yung nakaw na yaman. Kaya nag-aaway-away sila at wala tayong kasalanan diyan. Nang dahil diyan ay lumaki yung away nila at iyan nga nakalaya si Dilima. At sunod-sunod na yan, hindi ba? At ito nga ay blood moon ay mayabang naman kasi ito si Escudero Mayabang hindi ba? Para bang aywan ko ba? Para bang ang tansya niya dahil hinahawakan siya ng mga Duterte block o mga Duterte supporter, hindi siya matatanggal. Ay saglit lang po yan At ito na nga, blood moon, hindi ba? Tanggal siya. Hindi ba? At nakakahiya po ang pagkatanggal niya. Dahil nga ay nai-involve. Natanggal siya dahil nga yung mga tao umiiyak na, umaangal na Hindi ba? Tanggalin na yan. Puro lang naman pakyut, hindi ba? Puro pakyut. At saka, ang kuwan kasi dyan, ako nabuwisit na ako dahil niluluko nila ang konstitusyon. Ang linaw na fourth read hindi nila maintindihan. Ayan nga, niluluko nila. At yan po, kinukonsider ko po yan na paglabag sa batas o sa konstitusyon. At nakasulat po sa Biblia, ang paglabag po ay kasalanan. At nakasulat po sa Biblia, yung kasalanan, nagdadala po yan ng kaguluhan o ng punishment o ng condemnation. Yang kasalanan. Lawlessness is sin. Yang ang ginagawa nila, ayaw nilang tuparin ang fourth read. Ayan ngayon. Nire-reply ko lang ito, pero ito na yung sinasabi ko dati. Sige po, at hanggang dito na lang po, at dalayan ko po na at least mayroon tayong nakuha na wisdom sa Panginoon, particularly dito sa blood moon. Hindi ba? Sign po yan na nanggagaling sa heaven. Opo. At palagay ko naman ay dahil naikwento ko na sa inyo, ay maniniwala kayo siguro, At muli mga kababayan, mga minamahal,
ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.